Kumusta po sa inyong lahat? Ako po si Dr. Renato Bagani at ngayon ay ating susuriin ang mahalagang paksa ng kung paano nakakaapekto ang posisyon ng ating pagtulog sa kalusugan ng ating mga bato at kung paano makakatulong ang ilang simpleng gawi upang mapabuti ang ating pagtulog at kalusugan ng bato. Naitanong na ba ninyo sa inyong sarili kung bakit kayo madalas umiihi sa gabi, hindi malalim ang tulog, at paggising ay pagod na pagod? O kaya naman, pagkatapos lamang ng kaunting tulog, ay nagigising na upang pumunta sa banyo? Maraming tao ang nag-iisip na ito ay dahil sa edad, na ito ay natural na bahagi ng pagtanda. Ngunit sa katunayan, ito ay isang tahimik na panawagan ng inyong mga bato. Naaalala ko ang kwento ni Katonyo, isang kapitbahay na mahigit 20 anyos. Sabi niya, bandang 11 p.m. ay nagsisimula na siyang umihi, pagkatapos ay 1 a.m. at muling 3 a.m. Sa bawat pagkakataon, kailangan niyang bumangon, buksan ang ilaw, at hindi na makatulog muli. Nararamdaman niyang pagod at masakit ang kanyang likod. Nang pinayuhan siya ng kanyang pamilya na magpatingin, totoo nga, unti-unting bumababa ang function ng kanyang bato. Nagsimula nang tumaas ang kanyang creatinine. Ngunit si Katonyo ay walang ininom na gamot. Binago lamang niya ang kanyang posisyon sa pagtulog gabi-gabi. At pagkalipas ng eksaktong 2 linggo, sinabi niyang tuloy-tuloy na siyang natutulog hanggang umaga, malakas at wala ng pag-ihi sa gabi. Mga kaibigan, isang tamang posisyon sa pagtulog, isang maliit na unan sa pagitan ng mga hita, o isang simpleng paglalagay ng mainit sa ibabang likod bago matulog, ay maaaring makatulong sa mga bato na gumana ng mas madaling mag-alis ng lason at lubos na mabawasan ang pag-ihi sa gabi nang hindi gumagamit ng kahit isang tableta. Sa video na ito, ibabahagi ko ang 3 napakasimpleng posisyon sa pagtulog na lumilikha ng kapansin-pansing pagbabago para sa mahinang bato, lalo na para sa mga madalas umiihi sa gabi, pagod, at hirap matulog. At higit sa lahat, ipapakita ko ang 3 maling posisyon sa pagtulog na nagpapapagod sa bato na maraming tao ang hindi sinasadyang ginagawa gabi-gabi. Kung kayo ay nakakaranas ng ganitong sitwasyon o may kamag-anak na may mahinang bato at madalas umiihi sa gabi, huwag ninyong palampasin ang video na ito. At upang hindi makaligtaan ang mga susunod na mahahalagang pagbabahagi, pindutin ninyo ang subscribe button dahil baka isang maliit na impormasyon lang ay makatulong sa inyo na makatulog ng mahimbing at mamuhay ng mas malusog araw-araw. Bakit nakakaapekto ang posisyon sa pagtulog sa bato? Mga kaibigan, ang pagtulog ay ang panahon kung kailan nagre-repair ang katawan at nagtatanggal ng lason, at ang bato ay ang pangunahing filtration system ng katawan. Sa araw, kapag tayo ay gumagalaw at kumakain, patuloy na gumagana ang bato upang salain ang dugo, alisin ang mga lason sa labas sa pamamagitan ng ihi. Sa gabi, kung mali ang ating posisyon sa pagtulog, hindi lamang nito pinapahirapan ang bato, kundi nakakaapekto rin sa circulatory system na nagpapahirap sa pagdaloy ng dugo, na nagreresulta sa pag-iipon ng ihi na humahantong sa pag-ihi sa gabi, pamamaga ng kamay at paa, at maging pagtaas ng creatinine. May isang bagay na kakaunti ang nakakapansin, ang gulugod at ang ibabang bahagi ng likod kung saan matatagpuan ang 2 bato. Kung nasisiksik o naliligaw dahil sa maling posisyon sa pagtulog, ay magiging sanhi ng pagbaba ng daloy ng dugo sa bato. Ang resulta ay mahina ang pagsasala ng bato, pinapanatili ang mga lason na nagpapagod sa atin, madalas umiihi sa gabi, at maging madaling magdulot ng mataas na presyon ng dugo sa gabi. Lalo na, ang mga matatanda ay madalas na nakahiga ng tuwid, hindi gumagamit ng unan upang suportahan ang likod o mga hita, kaya mas mabagal ang pagdaloy ng dugo sa bato. O kaya naman, may mga taong nakahiga ng baluktot na nagiging sanhi ng pagsisikip ng isang bato, na nagiging sanhi ng kawalan ng balanse sa paggana ng 2 bato. Hindi lamang iyan, kung may ugali kayong gumamit ng masyadong mataas na unan o matulog ng nakadapa,
ay magiging sanhi ng pagkapagod ng leeg at gulugod na nakakaapekto sa mga nerbiyos na kumokontrol sa paggana ng pantog at bato na madaling humantong sa pagkawala ng kontrol sa pag-ihi o madalas na pag-ihi sa gabi. May nagtanong din, ang pagtulog lang ba ay nakakaapekto sa bato? Opo, ang posisyon sa pagtulog ay hindi lamang nakakaapekto sa bato, kundi may kaugnayan din sa presyon ng dugo sa gabi, sirkulasyon ng dugo, dami ng oxygen sa utak, at maging sa kalusugan ng puso. Ipaliwanag natin ito ng simple, para mas madaling maunawaan. Kung hindi maganda ang daloy ng dugo sa bato, hindi nito masisipsip ng malinis ang dugo. Kung ang ihi ay naipon dahil sa posisyon sa pagtulog, ang mga lason ay babalik sa dugo na nakakasama sa katawan. At kung matagal tayong natutulog sa maling posisyon, sa loob ng maraming taon, ang pagkasira ng bato ay hindi maiiwasan. Kaya nakita ninyo, isang maliit na bagay tulad ng paraan ng ating pagtulog gabi-gabi na tila hindi mahalaga ay may malaking epekto sa paggana ng bato. Ngunit ang magandang balita ay sa pamamagitan lamang ng kaunting pagbabago, makikita ninyo agad ang epekto pagkatapos ng ilang gabi. Bawasan ang pag-ihi sa gabi, mas malalim ang tulog, mas magaan ang pakiramdam, mas malakas, at lalo na, ang bato ay makakahinga at natural na magre-repair gabi-gabi. Pagkatapos nito, ipapakita ko sa inyo ang 3 posisyon sa pagtulog na inirerekomenda ng mga eksperto, napakadaling gawin sa bahay upang makatulong na mapalaya ang bato, bawasan ang creatinine, at mas mahimbing na matulog gabi-gabi. Position 1. Paghiga sa kaliwang gilid. Magtanggal ng pressure sa kanan na bato. Mga kaibigan, kung isa lang ang mapipili ninyong posisyon sa pagtulog na mainam para sa kalusugan ng bato, gusto kong bigyang diin na ang paghiga sa kaliwang gilid ay isang simple ngunit napakabisa. Bakit? Una sa lahat, kailangan nating maunawaan na ang kanang bato ay karaniwang bahagyang mas malaki at mas mababa kaysa sa kaliwang bato dahil sa atay sa kanan. Kapag kayo ay nakahiga sa kaliwang gilid, ibig sabihin ay nasa mas mataas na posisyon ang kanang bato, hindi nasisiksik ng bigat ng atay o bituka, kaya naman nakakatulong ito na mapabuti ang daloy ng dugo sa kanang bato, sinusuportahan ang mas mahusay na pagsasala ng dugo at binabawasan ang pag-iipon ng ihi sa gabi. Bukod pa rito, ang paghiga sa kaliwang gilid ay nakakatulong din na bawasan ang pressure sa puso. Dahil dito, nagiging mas maayos ang proseso ng sirkulasyon ng dugo, mas madaling mag-pump ng dugo ang puso, mas mabilis na nakakarating ang dugo sa bato, mas mahusay ang pagsasala ng bato, at tuloy-tuloy na ilalabas ang mga lason. Ang resulta ay makikita ninyo na mas nabawasan ang pagod, pamamaga ng kamay at paa, at mas kakaunti ang pag-ihi sa gabi. May isa pang mahalagang bagay, ang posisyong ito ay sumusuporta rin sa paggana ng lymphatic system. Ang lymphatic system ay ang sistema ng paglilinis ng katawan na tumutulong sa pagtatapon ng basura ng sel, mga lason, at bakterya. At sinasabi ng mga eksperto sa medisina na 5% ng lymphatic system ay nasa kaliwang bahagi. Kaya kapag kayo ay nakahiga sa kaliwang gilid, sinusuportahan ninyo ang sistemang ito na gumana ng mas epektibo, kaya naman nababawasan ang pasanin ng bato sa sobrang pagtatrabaho. Tamang paraan ng paghiga, gumamit ng isang maliit, malambot na unan upang ipagitna sa 2 hita upang maiwasan ang pagsisikip sa pelvis at gulugod. Maglagay ng isang unan sa harap ng dibdib upang mapanatili ang posisyon, hindi lumiko sa kanan habang natutulog. Huwag masyadong mataas ang unan sa ulo, sapat lamang upang ang leeg ay tuwid na nakaayon sa likod upang maiwasan ang pagbaluktot ng leeg na nagiging sanhi ng pagbara ng mga ugat ng dugo sa leeg. Maliit na paalala, kung masakit ang kaliwang balikat o may acid reflux, dapat ay bahagyang ayusin, maaaring bahagyang hilig, hindi ganap na hilig, o gumamit ng karagdagang unan upang suportahan ang likod. At ulitin ko, hindi ito isang simpleng tip, kundi isang posisyon na inirerekomenda ng maraming internal medicine doctor,
lalo na sa mga may sakit sa bato, pag-ihi sa gabi, mataas na presyon ng dugo o circulatory disorder. Naaalala ba ninyo kung saang gilid kayo natulog kagabi? Kung nasubukan ninyo na ang paghiga sa kaliwang gilid, mag-comment ng number 1 upang malaman ko. Kung ngayon nyo lang nalaman, subukan nyo mamayang gabi. Baka ito na ang unang gabi na tuloy-tuloy ang tulog ninyo hanggang umaga. Posisyon, to, nakahiga, nang nakatalikod na, may unan sa ilalim ng tuhod, bawasan ang pressure sa ibabang likod at bato. Mga kaibigan, kung masakit ang inyong ibabang likod, may osteoarthritis sa gulugod o nakakaramdam ng sakit sa likod tuwing gigising, ito ang posisyon na dapat ninyong subukan. Nakahiga ng nakatalikod na may maliit na unan sa ilalim ng tuhod. Bakit nakakatulong ang posisyong ito upang mas madaling gumana ang bato? Kapag nakahiga ng nakatalikod, ang likod at mga kalamnan ng tiyan ay nakabuka, hindi nakabaluktot o nasisiksik na tumutulong sa mas malayang daloy ng dugo sa bato. Ngunit kung walang inilalagay sa ilalim ng tuhod, ang ibabang bahagi ng likod ay mababaluktot na naglalagay ng pressure sa gulugod at lalo na sa dalawang bato na matatagpuan sa likod. Kaya naman, ang pagdagdag ng malambot na unan sa ilalim ng dalawang tuhod ay makakatulong na bahagyang itaas ang mga hita habang pinapanatili ang ibabang likod na tuwid na nakaayon sa gulugod. Ang resulta ay nakaka-relax ang gulugod, hindi naninigas ang mga kalamnan sa likod, nababawasan ang pressure sa bato. Ang proseso ng pagsasala ng dugo at pag-alis ng lason sa bato ay nagiging mas maayos sa gabi na nagpapababa ng pakiramdam ng pag-ihi sa gabi, lalo na sa mga may sakit sa prostate o overactive bladder. Hindi lamang iyan, ang posisyong ito ay lalo pang mainam para sa mga may bahagyang pamamaga ng paa at mahinang sirkulasyon ng dugo. Dahil kapag nakataas ang tuhod, mas madaling bumalik ang dugo mula sa paa patungo sa puso at bato na nakakatulong na mabawasan ang pamamaga ng paa at mabawasan ang pakiramdam ng bigat tuwing umaga paggising. Tamang paraan ng paggawa. Pumili ng isang maliit, malambot na unan o ibalot ang tuwalya at ilagay sa ilalim ng dalawang tuhod. Humiga ng nakatalikod. Ilagay ang dalawang kamay sa tabi ng katawan o bahagyang ilagay sa tiyan. Huminga ng regular. Kung ang leeg ay nakabaluktot o masyadong nakahiga, ayusin ang unan sa ulo upang ang leeg, balikat at likod ay tuwid na nakaayon. Maliit na paalala, kung malakas kayong humilik o may sleep apnea, maaaring mas lumala ang kondisyon na ito. Kung gayon, pumili ng bahagyang paghiga sa gilid na sinamahan ng unan na nagpapataas ng ulo. Mga kaibigan, nakahiga ba kayo ng nakatalikod kagabi? Mayroon na bang gumamit ng unan sa ilalim ng tuhod kapag natutulog? Kung oo, mag-comment ng number 2 para malaman ko na magkasama tayo sa pagpapahalaga sa kalusugan. Posisyon 3. Nakahiga na. Nakataas ang mga paa, suporta sa pag-alis ng lason at bawasan ang pamamaga upang mas madaling salain ng bato ang dugo sa gabi. Mga kaibigan, mayroong isang phenomenon na nararanasan ng maraming tao pagkatapos ng edad 60. Iyon ay ang bahagyang pamamaga ng mga paa sa hapon, pakiramdam ng bigat, tingling, at hirap sa pagtayo at pagupo. Ang dahilan ay ang pag-iipon ng dugo at likido sa ibabang bahagi ng katawan. At kung ito ay hahayaan ng matagal, direkta itong makakaapekto sa bato. Kapag tayo ay natutulog sa gabi, iyon ang oras kung kailan ang mga organo ng katawan ay nagsasagawa ng pagsasala ng dugo, pag-alis ng lason, at pagre-repair. Kabilang dito, ang dalawang bato ay may napakahalagang papel. Ngunit kung ang dugo mula sa ibabang bahagi ng katawan ay hindi sapat na bumalik dahil sa mahinang sirkulasyon, mahihirapan din ang bato na tapusin ang kanyang gawain. Iyan ang dahilan kung bakit ang posisyon na nakataas ang mga paa ay inirekomenda ng mga doktor ng bato, lalo na sa mga matatanda na may sakit sa bato, puso, o varicose veins sa binti. Ano ang mga benepisyo ng posisyong ito?
Nakatutulong ang dugo sa binti na madaling bumalik sa puso at bato upang salain. Pinipigilan ang pag-iipon ng likido sa bukong-bukong, binti, binabawasan ang pamamaga. Nakatutulong sa bato na mas epektibong salain ang dugo habang natutulog. Nababawasan ang pakiramdam ng pag-ihi sa gabi dahil sa pantog na nasisiksik ng naipong likido. Simple lamang ang paraan ng paggawa. Humiga ng nakatalikod, gumamit ng isang malaking unan o nakatiklop na kumot na may taas na 15,020 cm sa ilalim ng binti, hindi sa sakong. Kung mayroon kayong espesyal na unan para sa paa, mas mainam. Samahan ng banayad na paghinga, pag-relax, bago matulog upang mas malalim ang tulog. Paalala, ang posisyong ito ay hindi dapat gamitin sa buong gabi, kundi dapat ay sa unang 30 minuto kapag bagong higa o sa unang 1,000 oras bago makatulog ng malalim. Pagkatapos ay maaaring baguhin ang posisyon upang maiwasan ang pananakit ng binti. Ang mga may sakit sa likod at mahinang gulugod ay dapat maglagay ng maliit na unan sa ibabang likod upang suportahan ang kurba ng gulugod. Ang isang kahanga-hangang bagay ay ang posisyong ito ay hindi lamang mainam para sa bato, kundi nakakatulong din na maiwasan ang varicose veins, mapabuti ang tulog, at mabawasan ang pananakit ng buong katawan. Mga kaibigan, sino sa inyo ang nakahiga na may nakataas ang paa bago matulog? Kung nasubukan nyo na, mag-comment ng number 3 para malaman ko na hindi ako nag-iisa sa pagpapanatili ng kalusugan. 3 maling posisyon sa pagtulog na nagpapahina sa bato na ginagawa ng maraming tao. Mga kaibigan, napag-usapan natin ang 3 posisyon sa pagtulog na mainam para sa bato, ngunit bukod doon ay mayroon ding mga posisyon sa pagtulog na tila hindi nakakapinsala ngunit lihim na nagdudulot ng pinsala sa bato gabi-gabi, na nagpapababa ng function ng pagsasala ng dugo, nagpapataas ng pag-ihi sa gabi, matagal na pagod, at maging sanhi ng pag-iipon ng tubig at pamamaga ng paa. Narito ang 3 maling posisyon sa pagtulog na madalas gawin ng mga matatanda. Tingnan ninyo kung kabilang kayo sa mga ito. Maling posisyon 1. Nakadapa. Posisyon na tila komportable, ngunit nagsisiksik sa bato gabi-gabi. Marami, lalo na ang mga Pilipinong nakasanayan ng matulog ng nakadapa mula pa noong bata, ay naniniwala na ang posisyong ito ay nakakatulong sa malalim at komportableng pagtulog at binabawasan ang pananakit ng likod. Ngunit sa katotohanan, ang pagtulog ng nakadapa ay nagsisiksik sa buong tiyan at dibdib na nagpapahirap sa pagdaloy ng dugo sa ibabang likod kung saan matatagpuan ang 2 bato sa loob. Ang pressure sa tiyan ay nagpapahina rin sa paggana ng mga internal organs at ang bato ay madaling masira ang malambot na tissue. Bukod pa rito, ang puso at baga ay limitado rin ang kakayahang gumana kapag nakadapa na nagpapababa ng oxygen sa bato na nagiging sanhi ng matagal na iskemya, lalo na sa mga mayroon ng senyales ng mahinang bato, stage 1 o 2 kidney failure. Ang madalas na pagtulog ng nakadapa sa gabi ay maaaring magpalala ng pag-ihi sa gabi, pamamaga ng mukha paggising at matagal na pagod kinabukasan. Payo, kung may ugali kayong matulog ng nakadapa, subukang lumipat sa paghiga sa kaliwang gilid o nakatalikod na may unan upang mabawasan ang pressure sa bato at makatulong sa puso na mas madaling mag-pump ng dugo. Maling posisyon 2. Nakaupo na. Natutulog. Nakasubsob ang ulo sa mesa. Nakakasama sa gulugod. Nagbabara ng daloy ng dugo sa bato. Mga kaibigan, may mga pagkakataong masyadong pagod. Ang kaya lang nating gawin ay sumandal sa upuan o isubsob ang ulo sa mesa at matulog panandalian. Ngunit ang pagtulog ng nakaupo o nakasubsob ang ulo ay hindi lamang hindi nakakatulong sa bato na magpahinga kundi lihim ding nagbabara sa daloy ng dugo. Kapag nakaupo na nakasubsob ang ulo, ang mga kalamnan sa likod at leeg ay naninigas, na nagreresulta sa paghila sa nerbiyos sa ibabang likod na direktang konektado sa bato. Ang daloy ng dugo mula sa puso patungo sa tiyan ay nababaluktot at nasisiksik dahil sa anggulo ng pagbaluktot ng katawan.
hindi sapat ang daloy ng dugo sa bato na nagpapababa ng paggana ng bato. Ang matagal na pagtulog ng nakaupo ay nagiging sanhi rin ng pag-iipon ng likido sa mga binti na nagpapamaga ng bukong-bukong sa umaga, tingling at madalas na pag-ihi. Ang mga taong nagtatrabaho sa opisina o madalas maglakbay ng malayo, kung madalas matulog ng nakaupo, ay dapat maging partikular na maingat. Maghanap ng posisyon na nakasandal, nakasuporta ang unan, at bahagyang nakabaluktot ang tuhod upang mapabuti ang sirkulasyon sa bato. Maling posisyon 3. Nakahiga. Nang ganap, nakataas ang kamay sa noo. Posisyon na tila nakaka-relax, ngunit nakakasama sa utak at bato. Mga kaibigan, maaaring nakita na ninyo ang larawan ng isang tao na nakahiga ng nakatalikod, nakataas ang dalawang kamay sa likod ng ulo o nakalagay sa noo na mukhang napaka-relax. Ngunit sa katotohanan, ang posisyong ito ay maaaring magpataas ng intracranial pressure. Ang paglalagay ng kamay sa noo ay nagpapahirap sa pagdaloy ng dugo sa ulo na nagiging sanhi ng banayad na pananakit ng ulo. Kapag ang dugo ay naipon sa itaas na bahagi ng katawan, kailangan ng puso na gumana ng mas mahirap upang itulak ang dugo pabalik sa ibaba na lumilikha ng pressure sa puso at sabay-sabay sa dalawang bato. Kailangang gumana ang bato sa ilalim ng hindi matatag na daloy ng dugo na nagre-resulta sa pag-ihi sa gabi, sakit sa likod, bahagyang pamamaga ng mukha pagkatapos matulog. Kung mayroon kayong ganitong ugali, palitan ito sa pamamagitan ng paglagay ng kamay sa tabi ng katawan o bahagyang ilagay sa tiyan na nakakatulong sa pantay na daloy ng dugo at binabawasan ang pressure sa bato at puso. Sa buod, ang tatlong maling posisyon sa pagtulog, nakadapa, nakasubsob ang ulo habang natutulog, at nakataas ang kamay sa noo habang nakahiga, ay negatibong nakakaapekto sa daloy ng dugo na nagpapakain sa bato. Kapag hindi sapat ang daloy ng dugo sa bato, bumababa rin ang function ng pagsasala ng lason, pag-regulate ng tubig at asin sa katawan na humahantong sa pagod, pag-ihi sa gabi, pamamaga, at mas mabilis na pag-unlad ng sakit sa bato. Mga kaibigan, mayroon ba sa inyo ang nakaranas ng isa sa tatlong posisyong ito? Kung oo, mag-comment ng number 4 upang malaman ko na hindi ako nag-iisa. At kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang pagbabahaging ito, ipadala ito sa inyong mga kamag-anak at kaibigan, lalo na sa mga nahihirapan matulog dahil sa mahinang bato at madalas na pag-ihi sa gabi. 3 gawi. Bago matulog na, nakakatulong sa bato na mas mahusay na mag-alis ng lason. Mga kaibigan, tulad ng ibinahagi ko sa simula, ang gabi ay ang mahalagang shift ng dalawang bato. Habang tayo ay mahimbing na natutulog, tahimik pa ring nagfa-filter ng dugo ang bato, nagre-regulate ng presyon ng dugo, nagbabalanse ng tubig at electrolytes, at nagtatanggal ng lason sa pamamagitan ng ihi. Ngunit kung kayo ay natutulog lang ng walang mga gawi na sumusuporta sa bato bago matulog, maaaring masira ang proseso ng pagsasala ng dugo ng bato. Narito ang 3 maliit ngunit napakahalagang bagay na dapat gawin bago matulog upang matulungan ang bato na gumana ng mas epektibo at lubos na mabawasan ang pag-ihi sa gabi, pamamaga ng paa, at pagod sa umaga. 1. Uminom ng isang baso ng maligamgam na tubig 1 oras bago matulog upang magkaroon ng sapat na tubig ang bato para sa pagsasala ng dugo. Mga kaibigan, upang makapagsala ng dugo ang bato, kailangan nito ng sapat na tubig. Kung kulang sa tubig ang katawan, titibay ang dugo, tataas ang pressure sa bato, at babagal ang proseso ng pagsasala. Ngunit kung masyadong huli na ang pag-inom, halimbawa ay malapit na sa oras ng pagtulog, madaling magdulot ng madalas na pag-ihi sa gabi at hirap matulog. Kaya naman, ang ginintuang oras para uminom ng tubig ay humigit kumulang 1 oras bago matulog. Uminom ng 1 baso ng maligamgam na tubig, mga 100,200 ml, sapat lamang upang magbigay ng tubig sa katawan at hindi magdulot ng pressure sa pantog. Nakakatulong ang maligamgam na tubig na palawakin ang mga ugat ng dugo, binabawasan ang pasanin sa bato,
at nakakatulong sa bato na mas madaling magsalang ng dugo. Paalala, huwag uminom ng malamig na tubig, huwag uminom ng tsaa, kape, o matamis na inumin sa gabi dahil magpapahirap ito sa puso at bato. Mag-hot compress sa ibabang likod ng 10 minuto upang mapabuti ang sirkulasyon at bawasan ang pagkabanat ng bato. Mga kaibigan, maraming tao ang nagrereklamo na masakit ang likod at ginaw ang ibabang likod kapag natutulog sa gabi at madalas umiihi sa umaga. Ang mga senyales na ito ay maaring dahil sa mahinang daloy ng dugo sa bato o ang maliliit na ugat ng dugo sa paligid ng bato ay naninigas kapag malamig. Ang hot compress ay isang simple ngunit epektibong paraan upang malunasan ang sitwasyong ito. Gumamit ng hot pack, bote ng mainit na tubig o mainit na tuwalya at dahan-dahang ilagay sa magkabilang gilid ng ibabang likod. Mag-hot compress ng mga 10 minuto bago matulog upang mapakalma ang mga kalamnan sa likod at mapabuti ang daloy ng dugo sa bato. Kapag mas regular ang daloy ng dugo sa bato, mas maraming dumi ang masasala ng bato, binabawasan ang pakiramdam ng pag-ihi sa gabi, pamamaga ng paa at pagod. Maliit na paalala, huwag masyadong mainit o masyadong matagal ang hot compress. Kung mayroon kayong sakit sa gulugod, osteoarthritis sa likod, nakakatulong din ang hot compress na mabawasan ang pananakit at pagod. Number 3. Pumunta sa banyo bago matulog. Iwasan ang puno na pantog, hindi magdulot ng reverse pressure sa bato. Simple lang ang pakinggan, ngunit maraming matatanda ang nakakalimot sa hakbang na ito. Sabi nila, hindi naman ako naiihi kaya hindi ko na kailangan pumunta. Ngunit sa katotohanan, maaaring may natira pang ihi sa pantog na lihim na nagdudulot ng reverse pressure sa urinary tract na nagiging sanhi ng hindi kinakailangang pressure sa bato sa buong gabi. Kung hahayaan ng matagal, ang pantog na patuloy na puno ay mawawalan ng elasticity. Ang sitwasyon ng pagbalik ng ihi ay maaaring magdulot ng pamamaga ng bato at impeksyon sa urinary tract na nagdudulot ng paggising sa gitna ng tulog dahil sa biglaang pag-ihi. Kaya naman, bago matulog, dapat kayong umihi ng malinis kahit hindi pa kayo masyadong naiihi. Ito ay isang gawin na nakakatulong sa bato na malayang gumana, hindi masisiksik mula sa ibaba, at lubos na mabawasan ang pag-ihi sa gabi na hindi kontrolado. Sa buod, ang 3 maliit na bagay bago matulog, uminom ng 1 baso ng maligamgam na tubig, mag-hot compress sa ibabang likod, at umihi ng malinis, ay tila simple ngunit nakakatulong na mapalaya ang bato mula sa pressure at madaling matapos ang gawain nito sa buong gabi. Pagkatapos ng ilang panahon ng pagpapatuloy, mapapansin ninyo na mas malalim ang tulog, mas kakaunti ang pag-ihi sa gabi, paggising sa umaga ay malakas, masakit ang likod, at higit sa lahat, natural na bumubuti ang function ng bato nang hindi gumagamit ng gamot. Mga kaibigan, sino sa inyo ang nakasubok na ng isa sa 3 gawin na nabanggit? Mag-iwan ng komento upang ibahagi ang inyong karanasan. Kung hindi pa nasubukan, simulan ninyo mamayang gabi upang makita ang pagkakaiba sa umaga. Mga kaibigan, alam ko na kapag lampas na sa edad 60, nagsisimula ng magsalita ang katawan araw-araw sa pamamagitan ng patuloy na pag-ihi sa gabi. Minsan ay pananakit ng likod, sakit sa gilid ng hita, o paggising sa umaga ay pagod na pagod. Ang mga senyales na iyon ay hindi nagkataon lamang, kundi maaaring isang panawagan ng 2 bato na pagod na sa buong buhay na tahimik na pagtatrabaho. Hindi natin kayang ibalik ang oras, ngunit maaari nating alagaan ang bato simula ngayon sa pamamagitan ng mga bagay na tila napakasimple. Isang tamang posisyon sa pagtulog upang makapagpahinga ang bato, 1 baso ng maligamgam na tubig, 10 minutong hot compress sa likod, 1 beses na pagpunta sa banyo bago matulog. Hindi kailangan ng mamahaling gamot, hindi kailangan ng maraming pagbabago. Kung patuloy ninyong gagawin ang mga gawin na ito gabi-gabi, naniniwala ako na mas magiging malusog ang bato, mas mahimbing ang tulog, at mas magiging magaan ang buhay. Kung sa tingin ninyo ay kapakipakinabang ang mga ibinahagi ko,
Pindutin ninyo ang subscribe button at ibahagi ang video na ito sa inyong mga kamag-anak at kaibigan, lalo na sa mga nahihirapan matulog dahil sa mahinang bato, dahil sa madalas na pag-ihi sa gabi. Baka isang maliit na aksyon ninyo ay makatulong sa isang tao na maiwasan ang kidney failure, hindi na kailangan mag-dialysis, hindi na mahirapan dahil sa sakit sa mga huling taon ng buhay. Mga kaibigan, kung mayroon pa kayong mga katanungan tungkol sa bato, ihi, creatinine, o kung paano mamuhay ng malusog sa pagtanda, huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Babasahin ko ang lahat at maghahanda ng mga susunod na video na madaling maunawaan at madaling ilapat para sa inyo. Naway magkaroon kayo ng mahimbing na pagtulog, mapayapang gabi, at napakalusog na bato. Hanggang sa susunod na video.